Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsidayo po ang lahat. Ito ang lingkod na tapat, maasahan sa lahat. Ang Diyos sa Kanya'y nag-atas na tumingin at lumingap sa mga giliw niyang anak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, tinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan nung ito ay iyong simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan, pakundangan sa kanya ring panalangin, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa kilawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan mumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Pag-ibig mo, poon, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwina'y aking aawitin, ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan.
Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David, mong hirang, at iyo ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo ay laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Ako'y tatawaging ama niya at Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y iiral, at mananatili sa kanya ang tipan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Magsitayo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos, at sa gayon siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig, upang ito'y maging isang kaloob na lahi ni Abraham, hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa, ayon sa sinabi sa kanya, Kasindami ng bituin na magiging lahi mo, kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Purihin ang poong mahal sa angkin niyang kabutihan. Mapalad ang tumatahan sa templo ng poong banal, nagpupuring walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob na ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila makasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kaniyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi niya sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa inyo pong lahat na nandito ngayon, yung iba ay galing pa sa iba't ibang bayan. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Gayon din po sa mga nanonood sa atin sa pamamagitan ng FB page ng Santo Padre Pio, saan mang dako ng daigdig. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito ay ating pinaparangalan si San Jose bilang asawa ni Maria. Wala po tayong maririnig sa alinmang bahagi ng Biblia
na si Jose ay nagsalita. Wala po siyang sinabi, maski isang salita. Subalit, gumagawa siya ng naaayon sa plano ng Diyos. Sino ba si San Jose na ating pinararangalan ngayon? Sabi po sa Ebanghelyo, siya ay isang matuwid na tao, upright man o righteous man. At itong si San Jose, dalawang bagay po ang aking napagninilayan tungkol sa kanyang buhay. No? Actually, marami pa po siyang mga virtues. Subalit, dalawa lang po ang ating pagbabaginan sa oras na ito. Una po, si San Jose, siya ay protector of life and good name. Bakit ko po nasabi? Dahil itong si San Jose, bago siya makasal kay Maria, siya ay natagpuan niya o nalaman niya na ang kanyang pakakasalan na si Maria ay nagdadalang tao na. Di ba bilang lalaki, yung initial reaction mo, halimbawa ako, magpapakasal ako, tapos malalaman ko doon sa pakakasalan kong babae na buntis na pala, wala namang nangyari sa amin, wala namang kaming close contact. No? Subalit, si San Jose ay nagninilay at pinag-isipan niyang mabuti at nag-come up sa kanyang mind, sabi niya sa sarili niya, na hiwalayan niya ng lihim si Maria. Alam niyo po, itong pangungusap na ito, it is an expression of a prudent man. Pinag-isipan niyang mabuti ang kanyang naging desisyon, ang kanyang pagpapasya. Unang-una, kung bakit niya pinag-isipang hiwalayan ng lihim si Maria, dahil ayaw niyang mapahiya si Maria sa publiko. Kasi kung ako siguro yun, kung ako yung lalaki, talagang ipapahiya ko ba? Magpapakasal ka sa akin, yun pala ay meron ng laman ang tiyan mo. Pero si San Jose ay hindi ganun. No? Gusto niyang hiwalayan ng lihim, ayaw na niyang ituloy ang kasal. At ikalawa po, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo, na kapag ang babae na walang asawa at nagdadalang tao, malupit ang kaparusahan niyan. No? Babatuhin hanggang sa mamatay. Stone to death. In public, no? May humiliation na, papatayin ka pa. No? Kaya, noong nagpasya si San Jose na hiwalayan niya ng lihim si Maria, dalawang bagay ang kanyang pinotektahan. Ang buhay ni Maria at ang pangalan ni Maria upang hindi mapahiya at upang hindi papatayin ng mga Hudyo. At hindi lang po si Maria ang pinoprotektahan ni San Jose, pati si Jesus. Kasi nung ipinanganak si Jesus, ayon sa hula ng mga propeta bago pa siya ipinanganak, siya yung Mesiyas. Siya yung hari na isisilang. At that time, mayroong hari na nakaupo, si Herodes. Siyempre, kung ikaw yung hari at malalaman mong may isisilang na hari, ayaw mong mawala sa trono mo, so ang tendency, papatayin mo yung darating na hari. Kaya yun yung nangyari. Nagplano si Herodes na patayin ang sanggol upang walang papalit sa kanyang trono. No? Kaya anong ginawa ni Jose? Mga hating gabi, no? Nagsalita sa kanya ang anghel at sabi sa kanya, itakas mo ang sanggol na Jesus, yung mag-ina sa Ehipto, upang hindi na uusigin at patayin ni Herodes. No? Gabing-gabi. No? At ilang kilometro ang layo mula Jerusalem papuntang Ehipto. No? Wala pa namang mga SUV noon, wala pang mga kotse noon. At ang daan noon ay daan lang ng tao. No? At marami pang mababangis na hayop na pwede mong makasalubong sa daan.
Subalit, sinunod ni Jose ang sabi sa kanya ng anghel. Itinakas niya ang mag-ina at iniligtas ang buhay ni Jesus. Tandaan po natin si San Jose po, hindi naman talaga siya blood related kay Jesus. Siya ay foster father lamang. Kung sa baga, adopted lang niya si Jesus. Kasi nga, naglihi o nagdadalang tao na si Maria bago pa sila makasal. Si San Jose, noong tumugon siya sa plano ng Diyos, nagkaroon ng status itong si Jesus, no? Na galing siya sa angkan ni David dahil kay San Jose. Yan. So, Joseph protected the life and good name of Mary and Jesus. Ngayon po sa ating panahon, paano po natin pinoprotektahan ang buhay natin, ang kapwa-tao natin? No? Sa salita pa lang, kapag tayo talagang nanghuhusga, sinisira na natin ang pangalan. Pinapatay na natin yung sa mga backsliding na yan. No? Yan. Yung mga abortion, no? Walang kalaban-laban yung bata, no? Voiceless and helpless na nasa sinapupunan ng ina. Pinapatay na. No? At sinong magtatanggol sa kanila? Wala naman silang boses, wala silang tinig. At helpless sila. Tayo dapat ang magtatanggol. No? Tayo dapat ang kumakatawan kay San Jose. Bilang patron ng Universal Church. At patron ng Archdiocese of Lipa, no? Si San Jose. Tayo yung dapat kumakatawan sa kanya protektahan yung mga sanggol, lalo tigit yung mga nasa sinapupunan pa dahil sa ganang sarili nila, hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Yan. Ikalawa po, si San Jose ay a good provider. Kahit hindi niya tunay na anak si Jesus, nagtrabaho siya upang mapakain si Jesus. Tinanggap niya bilang tunay na anak niya. Naghanap buhay, no? At ito yung tungkulin ng mga tatay dapat, no? Maghanap buhay para itaguyod ang kanyang pamilya, lalo tigit ang kanyang mga anak, mabigyan ng magandang kinabukasan. At kung atin pong mapapansin sa panahon natin ngayon, yung mga bata na ang ginagamit pinapatrabaho upang mabuhay ang magulang. No? Yung iba, binibenta sa mga foreigners. Prostitution, no? Yung iba, makita mo dyan sa mga kalsada, bit yung bata, kalong-kalong yung bata upang manghingi. No? Gamit ang bata. Diba? Yan. Dapat ang magulang ang maghanap buhay. Hindi ang anak para sa magulang. Ang magulang para sa anak. Yun ang natural law no? Yun talaga ang dapat na masunod. At hindi lang dapat mag-provide, no? Hindi lang sa material na pangangailangan. Ang dapat i-provide ng mga tatay, kahit ng mga nanay. Yung pangangaral at yung guidance, dapat manggagaling din yan sa tatay. At nung ako po ay elementary pa, kapag nagpapatawag ng PTA meeting, yung principal, school namin, kalimitan po, napapansin ko, mga nanay lang ang nag-a-attend, ang tatay wala. Na dapat ang tatay ang nandoon Sila yung nagtuturo, nagbibigay ng halimbawa. At sa pagtuturo po at paggabay sa anak, dapat maglaan ka ng time, panahon. Oo, nagtatrabaho, pero magbigay din ng panahon sa iyong mga anak. Kasi kung trabaho ka lang ng trabaho, anong turing sa iyo ng anak mo? Benefactor. Hindi ka tatay kasi wala kang panahon Diba? Yan. Dapat maglaan ng panahon upang turuan at gabayan ang inyong mga anak. At sa ating buhay po, kahit yung mga nanay, magtrabaho din tayo, tularan natin si San Jose. At para sa aking personal na pagninilay po, ang trabaho or yung work o yung job,
is that which connects you to someone or something according to your role in life. So ang trabaho po, hindi lang yung kumikita ka ng pera, may sahod ka, no. Ang trabaho yung nagko-connect ka sa ibang tao according to sa papel mo sa buhay na ito. Halimbawa, tatay ka, magpakatatay ka ng maigi. Nanay ka, magpakananay ka. No? Di ka naman kumikita ng pera nun, pero yun yung papel mo to connect to someone. Yan ang yung job description, no? Anak ka, magpakaanak ka. Sumunod sa magulang, no? That is your role in life that connects you to someone. Yan. Yan. So lahat po tayo ay may kanya-kanyang trabaho na dapat nating husayan. Be excellent in your job description according to your role in life. Yan. Kaya sana po mga kapatid, sa ating pagpaparangal kay San Jose bilang patron ng Universal Church, we must emulate sa kanyang halimbawa na siya ay protector of life and good name. At the same time, he is a good provider, hindi lang sa material, kundi sa moral at sa spiritual aspect ng buhay ng tao. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maialay mula sa lupa at bunga ng paggawaang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maialay mula sa katas ng ubas at bunga ng paggawaang alak na ito para mag-iinuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Tayo po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang maasahang paglilingkod ni San Jose sa iyong anak na isinilang ng mahal na Birheng Maria, ay siya rin nawang maganap sa aming paghahain. Naloobin mong magawa namin ng may malinis na puso sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, si San Joseng maaasahan sa pananagutan, upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak.
Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal, at para sa kanila, si San Jose naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na mahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Kung di kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipaguni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magpapahayag tayo ng pananampalataya sa katawan ni Kristo na ating tatanggapin sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsagot ng Amen, hindi na individual ang pagsagot ng Amen. Ang katawan ni Kristo, Amen. Isaalang-alang po ang taong pananamit bilang paggalang sa banal na komunyon. Para sa mga tatanggap ng komunyon sa pamamagitan ng kamay, siguraduhin ang kaliwang kamay na sa ibabaw ng kanang kamay, ang magkapatong na kamay na sa tapat ng dibdib. Matapos may patong katawan ni Kristo sa ibabaw ng kaliwang kamay, kukunin ng kanang kamay ang komunyon para isubo sa bibig habang nasa harapan pa ng ministro. Ang isasagawang second collection po mamaya ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. My Jesus, you have set
Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose at iyong pinapakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag, ay lingapin mong lagi at panatilihin mong tumanggap ng iyong kaloob sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para po sa nasa kanilang tahanan na hindi makatatanggap ng komunyon sa paraang sakramental, ati pong darasalin ng panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita na higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang sarili para sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Padre Pio, tayo pong lahat. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo na makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapag-aliw ng aming kaluluwa, at takbuhan naming mga makasalanan. Naunawaan mo kami ng lubusan, sapagkat batid mo kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming buong pagkatao, at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming kaluluwa, upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen, upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming pagsusumamo na kami pamagitan sa makapangyarihang Diyos upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Ipagsanggalang mo kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito, at higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Panalangin ng pagtatalaga kay Poong San Jose, tayo pong lahat. O maluwalhating patriarka at patron ng simbahan, o dalisay na kabiyak ng mahal na Birheng Ina ng Diyos, o tagapag-alaga at malinis na Ama ng nagkatawang tao sa harapan ni Jesus at ni Maria, ikaw ay pinili ko maging aking Ama, aking tagapag-alaga at aking tagapagsanggalang. O dakilang San Jose, na siyang itinilaga ng Diyos na maging pinuno ng banal na pamilya, tinatanggap kita, nakikiusap ako sa iyo, bagamat di karapat-dapat, ako sana ay iyong kupkupin sa iyong banal na tahanan. Idulog mo ako sa iyong kalinis-linisang kabiyak, ipakiusap ako na kanyang kupkupin bilang kanyang anak. Kasama siya, ako naway maipanalangin si Jesus ang tanging isipin, at siya ay buong katapatang paglingkuran hanggang sa katapusan ng aking buhay. O kinasisindakan ng mga demonyo, kabutihan ko'y iangat, protektahan ako laban sa kasamaan, at tulungan akong huwag masaktan ang Diyos sa anumang paraan. O aking espiritual na Ama, aking hinahabilin ang aking sarili sa iyo, sa tapat na kawangis ni Jesus at Maria. Inilalagay ko ang aking sarili at lahat ng aking pangangailangan sa iyong pagkalinga at matubay. Sa iyo, kasunod ni Jesus at Maria, ay itinatalaga ko ang aking katawan at kaluluwa, kasama ang aking lahat ng paghihirap, ang aking espiritual na paglago
ang aking tahanan at ang lahat kong tahakin at dalahin. Huwag mo akong pabayaan, bagkus ako ay iyong kupkupin bilang iyong abang lingkod at anak ng banal na pamilya. Ako'y iyong lingapin sa tuwina, higit lalo sa oras ng aking kamatayan. Ako'y iyong damayan at palakasin sa presensya ni Jesus at Maria, at sa pamamagitan mo ay habang buhay na magpuri at manampalataya sa banal na Santatlo. Amen. Tuwing Sabado ay may healing mass at healing liturgy sa ganap na 9 na umaga. Ang ating pong parokya at pambansang dambana ay naglulungsad ng scholar ni Pio para po sa mga nagnais tumulong sa programang ito. Para sa mga kapatid natin higit na nangangailangan, maaari po kayo makipag-ugnayan sa may pamisahan o sa opisina ng ating parokya. Ating isasagawa ang blessing of religious articles upang mapanatili ang physical distancing. Hindi na po iikot ang pari upang magbisik na holy water. Mula sa altar ay darasalin ang prayer of blessings at ang pagbibisik na holy water. Maraming salamat po. Pakihawakan na lang po ng mga bagay at mga kasangkapan sa panalangin na nais po ninyong pababasbasan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga kasangkapang ito ng panalangin at mga kagamitan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal sa mga kasangkapang ito ng panalangin ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat.